Feeling ko, aswang yun. Aswang? Pero... Wala, inya ka, dahil kayo mananap na yun. Mukha namang matino eh. Anong nga sa niin? Sabi Anong nga sa sa natin nabasa eh? ko, Oh, ang mga aswang daw, may kakayakang lagyan ng sakit sa pamamagitan lang ng tapik sa balikat. Aswang yun, Larry. Naglalakad pa lang tayo kanina. Sumama na pakiramdam ko eh. oh. Dumaloy na naman ang hilabot sa sistema ng dalaga. At sa puntong ito, natitiyak niyang tuluyan na nga silang pinagkainteresahan ng mga aswang. Ano pinagkasabi mo, Larry Lynn? Anong aswang-aswang? Mangga! Kakaiba na yung halusination mo. Kakapuwit mo kasi Ako yun to! sa pagbabasa mo ng mga kwento. Sige, give for tita. Sige, dali. Totoo sinasabi ko. Nung unang dating pa lang natin dito, iba na pakiramdam ko eh. Yung nasa Wala, iyo naligo tayo, ka? Alam ko may nakamasid talaga sa atin. Naligo ka? At yung kwento sa akin ni Mark at Aaron tungkol sa lalaking duguan ng bibig. Diba, Hindi na Aaron? gani. Abin ako naligo Ikaw mismo ka. nagkwento sa akin. Tapos, meron ding nagbukas ng bintana sa kwarto namin. May mga bakas ng pasa pa sa mano. Nung madaling araw naman, nakita naman ni Mark na may lalaking nilapa ang mga manok dyan sa kabila. Tapos dito lang, may nakausap kami matanda ni Mark. Tinapik siya sa balikat at saka nagkasakit siya kaagad. Tinapik lang sa balikat tapos nagkasakit na kaagad? Ano yun? May Bluetooth yung kamay? Nag-transfer kaagad ng sakit? Ha, okay yan ah. Hindi ako nakikipagbiruan, Gian ah. Ay malaking joke kasi yung pinagsasabi mo eh. Aswang-aswang ka dyan. Moderno na panahon ngayon oh. Malabo na yung mga ganyan. Wala akong pakialam kung ayaw mong maniwala. Basta totoo ang sinasabi ko. Philip, kailangan natin ng albularyo. Hindi gagaling si Mark sa mga gamot na pinaiinom natin. Dahil aswang ang may kagagawan nun. Mas lalo lang siyang lalala. Doktor ang kailangan ni Mark. Hindi albularyo. Hi, kuya. May love shout out. Masampasin lang siya ng tao ng sinasabi mong albularyo eh. Ang bihira naman. Okay, stop na. The truth is, nasaysong ko na rin ang aswang itong nakarang madaling araw. But nag-keep silent lang ang lola nyo dahil ayaw kiss masira ang happenings natin. Nakikirate ka na rin sa trip nitong si Larry? Gian, serious Akesh. Totoong story ni Akesh. Nasaysong ko talaga ng super duper clearness ang itsura ng aswangit. Diyan sa labas, 2 of them is boylet. At ang isa, thunders na. Around 50 to 60 ang edad. Basta, gurang na. Diyos ko, kakaibang trip to ah. Hindi to trip. Totoo mga sinasabi nila. Oh, pati ikaw? Hindi ko sinabi sa inyo ang totoo. Bago tayo magpunta rito, nagbigay na sa akin ng babala si ate. Ang sabi niya sa akin, may mga gumagala-galang pamilya ng aswang dito sa baryong to. Na hanggang ngayon, walang makahuli dahil mailap. Diyos ko naman, alam mo naman pala na ganyan, eh di sana hindi na tayo tumuloy. Akala ko kasi nung una, walang magiging problema eh. Akala ko nung una, haka-haka lang din. At isa pa, kapag sinabi ko kagad, alam kong hindi na matutuloy ang birthday na gusto ko. Dinala ko kayo rito kasi mahalaga sa akin ang bahay. Pailaw ang ilaw. Dito lahat na buo mga alaala namin nila Papa nung nabubuhay pa sila. Napa? Selfish mo naman kung gano'n. Mas pinili mong matuloy ang birthday mo kaysa sa safety nating lahat. Siswang, kalmalicious ka lang. Siswang naman eh. Eh nakakainis na kasi. May alam naman pala siya. Hindi man lang niya sinabi sa atin. Eh di sana, kahit na paano nagawa natin ang paraan. Tingnan mo, nagkasakit si Mark. Mataas ang lagnat. Anong gagawin natin dyan ngayon? Kapag napahamak si Mark, problema natin tong lahat. Oh my God! Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. So, totoo ang aswang? Sa nangyayari ngayon, mukhang totoo na nga. Sus! Mabubuang ako rito! Uy! Saan ka pupunta? Lalabas! Magbabahagin! Hindi ko kayo mapakinggan yung mga katarantaduan ninyo. Hindi na nila pinigilan pa si Gian. Naiwan silang tatlo sa sala. Pero hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin kumakalma ang dalagang si Larry Lynn. Ano, Philip? Wala pa tayong gagawin? Sama mo